Sa mga tulpo natin, siguro sila yung nakakaintindi sa mindset ng mga tulpo na to. Ito, may dalawang tulpo tayong pag-usapan kung saan meron na naman silang pinagyayaw-yaw dyan. Ang nangyari, yung iba, natatawa na lang. O dito, unahin po natin kay Ramon Tulfo. Mamaya kay Erwin Tulfo. Nako, ano na naman yung ginagawa? Bendalo na naman ba yan? O dito ang sabi, kailangan sisantihin ni PBBM ang mga PR niya matapos masapawan ni VP Sara sa survey. Ako, alalang-alala kayo. Ay, ito yung paraan dapat gawin mo, Pangulong Bongbong Marcos. Dahil naman ay imbis na Marcos resign yung sigaw ng iba, ay yung PR mo dapat tatanggalin mo kasi ang taas pa rin ng trust rating ni VP Sara Duterte. Ayon po yan sa isang tulpo na naman. Naglabas ng matinding puna si columnist Mon Tulfo matapos lumabas ang Pulse Asia Survey kung saan muling tumaas ang trust rating ni Vice President Sara Duterte. Naku, ang sakit sa tainga ng mga anti-Duterte yan. Relax lang kayo pag nakapanood kayo sa video na to ha. Baka magagalit na naman kayo kung ano-ano yung mga i-comment nyo dyan. Sa 56% habang bumagsak naman ang kay Pangulong Marcos Jr. Naku, it hurts, you know. Sa 34% mula 39% noong Hunyo. Ayon kay Tulfo, ay Diyos, itong mga Tulfo talaga, tibay, no? Malinaw umanong nasapawan ni VP Sara si PBBM sa usapin ng tiwala ng publiko. Kaya dapat na raw sibakin ng Pangulo ang kanyang mga public relations officers na tila hindi gumagana ang mga estratehiya niya. Yun ba ang problema kaya? Sa tingin nyo, yun kaya ang problema, yung public relations officer o yung PR ni Pangulong Bongbong Marcos? Ay mukhang hindi eh. Malay mo, yung problema kay Junior mismo. Iit ni Tulfo, nakakabahala ang pagbaba ng tiwala kay Marcos, lalo't patuloy na lumulubo ang suporta kay VP Sara Duterte. Kahit pa, ayon sa kanya, maraming issue ang bumabalot sa Vice Presidente. O akalain mo kung ano-anong binabato sa kanya, no? May pinapa-impeach pa nga sila. Tinawag pa niyang nakakalungkot ang katotohanang hindi raw marunong humusga ang 56% ng mga Pilipinong nagtitiwala rito. Ay, kanino mo gustong magtiwala? Iba talaga mindset ng mga tulpo. Para sa kolumnista, dapat magsilbing wake-up call ito sa kampo ni Marcos. Hindi lamang dahil sa pagbaba ng rating ng Pangulo, kung hindi dahil sa mga agresibong imahe ni Sara na ayon kay Tulfo, hindi naman karapat-dapat sa ganong antas ng tiwala. Jesus talaga naman. Kahit pa anong gagawin nyo, nakatatak na po. Tatak Duterte na po yung mga nagawa ni dating Pangulong Duterte. At kung ano man yung nangyayari ngayon sa Davao City, yan po yung mga nakikita ng tao, yung resulta ng trabaho. Hindi yung politiko meron dyan na Diyos-Diyosan, bait-baitan, ang galing magsalita, hindi nagmumura, pero mabalitaan natin sa korupsyon, sangkot pala. Di ba? Abay, intindi nyo ha, pagkapal ng pagmumukha nyo ha. Pero ito, may isang tulpo pa. Ito, ang tindi ng, ewan ko lang kung pabor kayo dito ha. Si Erwin Tulfo, pabor daw siya gawing state witness ang mga congressman. Ang mga congressman, ibig sabihin, hindi lang isa. Kung hindi, yung mga naging sangkot dyan sa maanumalyang flood control projects, sa budget, kung saan man, gawin silang state witness. Sabagay, nasa batas din naman yan, pwede naman silang gawing state witness. Pero, sa tingin nga ng iba ha, sa tingin ng iba, pag sinabing congressman, yan daw yung contractor o buhaya, o mga ganun. Anong tinatawag nila? Ito sa balita ang sabi, pabor si Senador Erwin Tulfo na mga kongresista mismo ang gawing state witness sa investigasyon ng flood control scam. At hindi ang mag-asawang Diskaya o ang mga tinaguriang BGC boys mula sa Bulacan First District Engineering Office. Alam niyo sa totoo lang, mas pabor ako gawing state witness itong mga kontraktor. Kasi sila yung nasa baba at kaya nilang ituro kung sino yung mga sangkot dyan. Anuhin naman natin yung congressman, gawin mong state witness. Paano kung sila mismo? Ano yon? Ituturo nila yung mga inutusan nila? Kung totoo man ha, sila yung congressman. Tapos meron silang kontraktor. May iba dyan na may sariling, alam naman natin, para kumita, di ba? Mga buhay para hindi magugutom ba? Ituturo nila yung tao nila na ito yung gumawa. Hindi naman gagawa ng mga maanumalya yan kung hindi galing sa taas yan. Ewan ko lang, ito yung mindset din ng tulpo yan. Ganito mag-isip yung mga yan. Ewan ko lang kung pabor kayo. Siyempre yung mga tulpo natin, pabor ka agad yan. Ayon kay Tulfo, malaking insulto sa taong bayan kung gagawing testigo ang mga kontraktor. Insulto agad. Mas malaking insulto kung mga congressman. Ewan ko lang ha, comment tayo dyan kung pabor kayo dito.
Malaking insulto daw pag kontraktor. Gusto congressman ang gawing state witness. Titingnan natin kung ano po yung gusto ng karamihan. Giit pa ni Tulpo, kung may dapat isa lang bilang state witness, yun ay mga kongresista o opisyal na makapaglantad ng mga malalaking pangalan at mas malalim na connection ng maanumalyang flood control projects na yan. Di ko lang alam kung pabor kayo dito sa pinagyayaw-yaw na naman ng mga Tulpo na to. Hanggang dito na lang. Thank you. Bye-bye.